بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang number 68. Kabilang ang nabanggit siya, ang kaniyang binanggit siya number 68, kabilang sa mga bagay na obligado sa bawat Muslim na paniwalaan niya. Kabilang ito sa mga akida na kalihim, hindi natin nakikita, ngunit obligado sa atin na paniwalaan natin ng buo. Sabi niya, wal arshu wal kursiyyu haqqun. Ang arsh at ng kursi ay haq, totoo. Ang arsh ay kabilang ito sa mga bagay na obligado sa isang Muslim na paniwalaan. Ano ang tinatawag na arsh? Ang arsh ay ang kaniyang maana ay katri. Ang kursi ay ang kaniyang maana ay kursi. Ang arsh ay ito ang pinakamalaking bagay na nilikha ni Allah. Ganon din ang kursi, na kabilang ito sa bagay na pinakamalaki na nilikha ni Allah. Nabanggit sa hadith na ang laki ng kursi na ito kung ihahambing sa mga langit at sa lupa, ay ang mga langit at mga lupa at lupa kung ihahambing sa kursi, sa laki, ay kagaya ng bracelet. Ang mga langit ay kagaya ng bracelet na itinapon sa napaka lawak na disyerto. Na ang bracelet na ito ay hindi makikita sa napakalawak na disyerto dahil ang bracelet ay napakaliit. Ganon ang laki ng kursi kumpara sa mga langit, kumpara sa lupa, na ang mga langit ay bracelet na nakalagay sa napakalawak na disyerto. Ganon din ang arsh, na kung ikukumpara ang laki ng arsh sa kursi, ay ang kursi ay kagaya ng bracelet
na itinapon, inilagay sa napakalawak na disyerto. Ibig sabihin, ang arsh ay napakalawak at napakalapad kaysa kursi. Kasi ang kursi kumpara sa arsh ay bracelet na napakaliit na nakalagay sa napakalawak na disyerto. Ang kursi naman ito kumpara sa mga langit ay ang mga langit ay kagaya ng bracelet na nakalagay sa napakalawak na disyerto. Ang dalawang bagay na yan ay hak, totoo na hindi dapat pag-alinlangan ng isang Muslim, hindi dapat pagdudahan ng isang Muslim. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang arsh at kursi upang ipakita ang kaniyang tunay na kapangyarihan. Ang arsh at kursi ay kabilang ito sa mga bagay na nagpapatunay sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Si Allah, si Ar-Rahman ay nasa ibabaw ng kaniyang arsh. Sinabi pa ni Allah, Rabbul 'arsyil 'azim. Si Allah ay Panginoon ng arsh na napakalaki, arsh na dakila. Sinabi pa ni Allah, Dhul 'arsyil majid. Si Allah ang nagmamay-ari sa arsh. At ang arsh na ito ay nabanggit sa Quran na may mga malaika na siya ang taga-taguyod, taga-pamahala, taga-dala ng arsh na ito. Sinabi ni Allah, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 malaika. Ang kursi naman ay nabanggit sa Quran pa rin, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Ang kursi ay malapad at malawak at nasasaklaw, mas malapad kaysa mga langit at sa lupa. Ito ang arsh. Ang arsh ito ang pinakamataas na bagay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mataas kaysa arsh. Dahil ito sinabi niya na Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Dahil sinabi niya sa 69, wa huwa mustaghnin 'anil arshi wa ma dunahu. Si Allah ay hindi niya kailangan ang arsh. Kasi si Allah ay walang kailangan. Dahil dito kabilang sa kaniyang mga pangalan ang
sa kaniyang sarili. Hindi nangailangan ng anumang bagay. Dahil ito sinabi niya, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Si Allah ay hindi niya kailangan ang arsh at lahat ng bagay na mas maliit kay arsh. Walang kailangan ni Allah sa anumang bagay. Kasi yung wama dunahu ay yung mga nilikha ni Allah na nasa ibaba ng arsh. Ano yung mga nilikha ni Allah na nasa ibaba ng arsh? Lahat ng nilikha, mga langit, yung lupa, lahat ng nilalang, ay walang kailangan ni Allah sa mga bagay na ito. Dapat na paniwalaan natin na si Allah ay nasa itaas. Pero ano ang ibig sabihin na nasa itaas ng arsh? Nakaupo ba? Hindi. Kasi kabilang sa paniniwalaan natin na si Allah ay bainun an khalqih. Hindi nakadikit sa anumang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi niya kailangan ang anumang bagay. Huwag natin sabihin na si Allah ay nakaupo at nakahiga o nakatayo sa ibabaw ng arsh. Kasi ang mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anumang sifa, katangian, kapag ito ay patatagin natin, gusto nating patatagin kay Allah, iugnay kay Allah, ay kinakailangan natin ang dalil. Halimbawa, kung sasabihin natin si Allah ay nakaupo, ito ay kabilang sa mga katangian na gusto natin patatagin kay Allah, iugnay kay Allah. Mayroon bang dalil? Kapag walang dalil ay hindi pwede. Kasi ito ay mga kabilang sa mga ilmul ghaib na kalihim. Kung sasabihin natin na si Allah ay nakahiga, ito ay kabilang sa mga katangian na gusto nating patatagin, paniwalaan tungkol kay Allah. Kailangan natin yung dalil. Kung sasabihin natin na si Allah ay nakatayo sa ibabaw ng arsh, nakadikit sa ibabaw ng arsh na nakatayo, ito ay katangian na gusto nating patatagin kay Allah. Kailangan natin yung dalil. Kapag walang dalil, ay hindi pwede. Ngunit paniniwalaan natin na si Allah ay mas mataas kaysa arsh. Kasi ang tinatawag na ulu, ang kataasan, ang pangingibabaw ni Allah sa lahat ng kaniyang nilalang ay nagkakasama ang tatlong bagay. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang tatlong bagay na ito. Sa pangingibabaw ni Allah, sa kataasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang kaniyang dhat. Obligado sa atin na paniwalaan natin na ang dhat ni Allah ay siya ang pinakamataas na dhat. Siya ay nangingibabaw sa lahat ng dhat. Walang dhat na mas mataas kaysa dhat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang bagay,
ay ang kaniyang katangian, ang mga sifat. Kung ang dhat ni Allah ay siya ang pinakamataas na dhat, siya ang pinakadakilang dhat, nangingibabaw sa lahat ng dhat, ganun din ang kaniyang katangian, mga sifat, na kinakailangan na paniwalaan natin na ang sifat ni Allah ay nangingibabaw sa lahat ng sifat. Siya ang pinakamataas na katangian. Halimbawa, kabilang sa mga katangian ni Allah, ang al-ilm, kaalaman. Ang kaalaman ni Allah ay siya ang nangingibabaw, walang kapantay na kaalaman. Ang qudra, kakayahan, kabilang ito sa mga katangian ni Allah. Ang kakayahan ni Allah, siya ang pinakamataas na katangian, nangingibabaw sa lahat ng katangian, nangingibabaw sa lahat ng kakayahan. Ganun. Pangatlo ay ang qadar. Ano yung qadar? Yung antas ni Allah, kadakilaan ni Allah, ang kadakilaan ni Allah. Ang kadakilaan ni Allah ay siya ang nangingibabaw. Ang antas ni Allah, siya ang nangingibabaw sa lahat ng antas, lahat ng kadakilaan. Walang kapantay na kadakilaan, walang kapantay na antas, ang antas ni Allah at kadakilaan ni Allah. Ito yung tatlong bagay na hindi natin maaring paghihiwalayin. Nasasabihin natin na ang katangian ni Allah, ang pinakamataas na katangian, nangingibabaw, pero ang kaniyang dhat ay hindi natin alam. Hindi natin alam. Dahil dito kinakailangan na paniwalaan natin na ang dhat ni Allah ay siya ang nangingibabaw sa lahat ng dhat. Pero ano yung pinakamataas na bagay na nilikha ni Allah? Ang pinakamataas na bagay na nilikha ni Allah ay ang arsh. Ang arsh. Dahil dito hindi maaring maging mataas ang arsh kaysa dhat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sinabi ni Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsh istawa. Dahil ito yung kadakilaan, kataasan ni Allah ay sa dhat at sa sifat at sa qadar. At sa qadr. Ang kadakilaan. Yan ang maana na wahwa mustaghnin 'anil arshi wa ma dunahu. Yung mga syubhat na binabanggit ng mga ibang grupo, kasi tulad ng mga al-mu'attila at mga Jahmiya ay hindi sila dito naniniwala. Kasi mayroon silang mga syubhat. Ang mga syubhat nila palagi ay nagmumula sa katanungan na saan at ano. Saan at ano. Dahil sa mga katanungan na ito na hindi mawala-wala siya, kanilang mga kaisipan, ay nakakaroon sila ng mga syubhat. Na dahil sa mga syubhat na ito, mga alinlangan na ito, ay tinatawil nila, binibigyan nila ng ibang kahulugan ang ibang mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi nila
na ang aming syubhat, bakit hindi namin paniwalaan na si Allah ay nasa ibabaw ng arsh? Una, bakit sa ibabaw ng arsh? Kailangan niya ba yung arsh? Hindi niya kailangan. Papaano nangingibabaw siya ibabaw ng arsh? Nakaupo ba? O nakatayo? O nakahiga? Dahil sa papaano na ito, ay naitanggi nila ang sinabi ni Allah, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Karapat dapat ba na itanong natin ang papaano? Hindi karapat dapat. Ngunit dapat natin paniwalaan na ito kasi si Allah ang nakakaalam sa kanyang sarili. Na siya ay nasa ibabaw ng arsh. Pero tulad ng sinabi natin na hindi natin sinasabi na kailangan niya yung arsh. Hindi. Ngunit siya ang mas mataas kaysa arsh. Pangalawang katanungan na nakadikit palagi sa kanilang mga kaisipan, yung saan? Saan? Bakit sinabi ni Allah na nasa ibabaw ng arsh? Ang tanong dito, ang arsh ay bago. Bago ito. Bagong nilikha. Ang arsh ay makhluk nilikha. Pero ang tanong, saan si Allah? Saan si Allah bago niya likhain ang arsh? Saan? Ito bawal. Itanong yung saan. Kasi walang kasagutan ito. Walang kasagutan. Ang maaari natin lamang ipaliwanag tungkol kay Allah ay ang binanggit niya at binanggit ng kaniyang propeta. Saan? Mga katanungan, kung si Allah ay nasa itaas ng arsh, lumipat ba o hindi? Kung siya ay lumipat, ibig sabihin ang kaniyang lugar na pinanggalingan, anong nangyari sa kanya? Ito mga katanungan na hindi dapat natin itanong sa ating mga sarili kasi bawal ang ganitong mga katanungan. Dahil dito sinabi ni Al-Imam Malik na obligado na paniwalaan ang kaniyang mga sifat, mga katangian, at maana ng kaniyang katangian. Al-istiwa'u ma'lum. Ito alam na alam. Pero ang kayfiya ay majhul. Ang paraan ay hindi natin alam. Papaano? Dahil ito ang pagtanong sa mga sifat ni Allah, sa kaniyang dhat, na ang ginagamit ay kayfa at aina. Ito ay dapat ang tinatanungan dito kapag may kasagutan sa Islam, kasagutan mula sa Quran, at kasagutan mula sa hadith. Kapag itatanong natin yung aina at kayfa na walang kasagutan sa Quran na binanggit at walang kasagutan sa Sunnah na binanggit, bawal. Ang tao na magtatanong sa ganitong katanungan ay siya ay mubtadi'. Siya ang tao na mubtadi' kasi itinatanong ang bagay na walang kasagutan sa Quran at walang kasagutan sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito mga kapatid yung maana ng dalawang bagay na binasa natin. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.